Paano kita mauunawaan? Tulad ngayon, nasa bahay lang tayo. Dala mo pa rin ang baril mo. Dahil kasi sa sitwasyon. Ano malay natin? Baka sa sulok dyan may isang baril na nakatutok sa akin. Kung magaganon man, sana ako nalang tamaan. Huwag ka lang madamay. Kailangan lang namin ng mga dala nyo. Sige, takbo na! Tayo na! Naimbestigahan ko, sir, na maraming palang illegal na armas dito, lalo na ho dun sa hacienda ni Apoleo. May sarili palang private army yun, sir, eh. May mga lisensya ho ba mga armas nun? Meron. For security purposes. Dahil madalas daw lumusob ang mga sa lugar niya. Sit down. Thank you, sir. Eh, mabuti kung ganun nga ho, sir. Kaya lang nalaman ko na ginagamit lang nilang MPA para magkaroon sila ng dahilan na malisensya ng kanilang mga armas. Dumadayin na ho yung mga nasasakupan nila, sir, eh. Sobra daw ang ginagawang pang-aabuso ng mga tao ni Apoleo. Ano ngayon ang binabalak mong gawin? Well, I want to investigate further, sir. Mas magaling ho niyan, eh, kumpiskahin ko lahat ng kanilang armas kahit pansamantala. Do whatever you think is best, Major. Yes, sir. Major Macan, meron akong search warrant. Gusto ko makausap si Apoleo. Sandali lang, sir. Wala akong private army, Major Macan. Mga tauhan ko lang sa asyenda ang naririto. Iba ho yung report na tinanggap namin, Apoleo. May mga reklamo laban sa inyo. Pakanalang yan ang mga kalabang ko. Hindi ho. Ordinaryong tao ang nagrereklamo. Natitiyak kong binayaran lang ang mga yon. Mahal ako ng mga taga Santo Niño, Major. Kapag meron binibinyagan, ako ang ninong. Kapag may nagkakasakit, ako ang nagpapagamot. At kung may namamatay, ako ang tumutulong para mailibig sila ng maayos. Ang order ho sa akin ay kumpiskahin lahat ang mga illegal na armas nyo. Wala akong illegal na armas, Major. Ang lahat ng baril na hinahawakan ko ay lisensyado. Kailangan pa rin ho namin mag-imbestiga, Apoleo. Major, marami na akong tauhan na napapatay. Kailangan ipagtanggol namin sarili laban sa kanila. Papel ho ng militar ay pagtanggolang mamamayan. Kaya niyo ba kami ipagtanggol sa lahat ng oras? Ginagawa namin ang lahat para sila isugpuin. Hindi nyo kami dapat higpitan, Major. Hindi kami inyong kalaban. Ganun pa man, kung kailangan nyo ang mga baril namin, isusurrender ko. Para sa katatahimik ng Santo Niño, Major.
Ayan lahat ang armas namin. Commander, Berto, dumating. Alberto. Mahalagang dala ko impormasyon. Halika sa loob. Diego. Anong impormasyon? May delivery ng mga baril sa Timog. Isasakay sa tren. Kailangan makuha natin yan, Commander. Kulang na kulang tayo sa armas. Tumitindi ang militarisasyon sa Santo Niño. Panay na panay ang operasyon ng mga militar. Commander, makakakilos lang tayo ng gusto kung madadagdagan ang ating armas. Hindi madaling gawin na sinasabi mo, Diego. Delikado. Tiyak na maraming militar na kasama doon.
Kamusta ka na? Dani, Napakalayo naman pala ng destino mo, Ramil. Sumakit ang likod ko sa haba ng biyahe. Bakit sinabi mo maraming rebelde dito sa Santo Niño? Eh, mukha namang di magulo ah. bayan kasi ito, kaya parang tahimik. Pero pagdating sa baryo, ibang usapan yon. Sa hirap kasi ng buhay ng tao ron, love eh. Ay nako, akala ko mag-i-enjoy ako sa bakasyong ito. Hindi pala. Puro hirap pala ang makikita ko rito eh. Geraldine, huwag tayo magtagal ha. Ba't mo sinama pa ito? Ililigaw ko yan mamaya. Next. Oh, ikaw na. Uminom lang ho kayo sa oras ng gamot para gumaling kayo ng mabilis. Ikaw na susunod. Salamat po. Hindi lamang yan ang gagawin namin sa mga taga-Santo Niño. Yun ang mga kasama nyo walang hanap buhay, tutulungan natin, Kaibyo. Isang pakiusap lang. Kinakailangan magkatulungan tayo para malaman ng mga na yan na wala silang suportang nagbubuhat sa inyo. Wala silang karapatang humingi ng buwis sa mga tao. Huwag kayong matakot, huwag kayong magbigay. At sabihin mo rin sa mga kasamahan mo, huwag nilang kukupkupin ang mga taong yan. Yun lang. Major, naiipit ang mga taga rito. Kapag tumulong sila sa mga rebelde, siguradong kaiinitan sila ng mga militar. At kapag hindi naman sila tumulong sa mga taong yon, maaaring perwisyoin naman nila ang mga taga rito. Naintindihan ko yan. Puproteksyonan namin kayo. Kung meron kayong problema, andito lang ako. Pangako yan, tininte. Huwag kayong mangako, Major. Yung mga militar na nangako sa aming susugpuin ng mga rebelde. Dalawa lang ang nangyari. Yung hindi nakatupad, inalis sa pwesto. Yun namang nakatupad, nakabaon na sa lupa. Sabi nga na matatanda, una-una lang daw yan eh. Marami ang mga bagong programa ang militar ngayon sa baryo. Namimigay sila ng gamot at nangako pang tutulungan ang mga taga-baryo na magkaroon ng hanap buhay. Bago ang detachment commander ngayon, si Major Makan. Makan? Ramil Makan. Kung sa bagay, sawan-sawa na kami sa mga pangako ng militar. Pero sabi naman ni Major, tutulungan niya kami tungkol sa mga problema namin sa lupa. Ano sa palagay mo, Commander? Ano ang gagawin namin? Commander, Maghintay-hintay pa tayo, Tatay Ibyong. di kung gayon itutuloy na ako. Pahatid ko na kayo. Oh, kayo riyan. Ihatid niyo si Tatay Ibyong hanggang sa pagpasok ng Barrio Santo Niño. Oo, Commander. Mag-ingat lang kayo, ha? Salamat, Commander. Sige, ho. Anong iniisip mo? Ramil, magtatagal ka pa ba rito? Depende sa sitwasyon. Ano ang plano mo? Kailan tayo magpapakasal? I don't know. Kung sakaling kasal na tayo, ganito pa rin ba takbo ng buhay natin? Maaari. Maaari.
Ano ba ang alam mo? Ang pumatay lang ng kaaway? O mamatay ka? Geraldine, sana naman maunawaan mo ako. Paano kita mauunawaan? Tulad ngayon, nasa bahay lang tayo. Dala mo pa rin ang baril mo. Dahil kasi sa sitwasyon. Anong malay natin? Baka sa sulok dyan may isang baril na nakatutok sa akin. Kung magaganon man, sana ako nalang tamaan. Huwag ka lang madamay. Bakit ba di ko makuha magalit sa'yo?